Mga ka-native, dahil marami tayong mga buyers, isa sa pinaka tinatanong nila ay hanggang kailan po mangingitlog itong mga manok natin. Kahit anong manok, sila po ay mangingitlog hanggang mamatay sila, no? Yan. So ang lifespan ng manok ay umaabot ng 8 to 10 years. Yan, minsan 5 years. Kaya yung iba ay yung iba naman hindi na umaabot at nagiging kal na. Ano ba yung meaning ng kal? Yun po yung pag-aalis natin, no? Or magsiselect tayo ng mga hindi na masyadong magandang breeders. Yan. Yung iba nagkakaling agad, lalong-lalo na sa egg production. Ang pinaka-peak na pangitlog ng manok, no, ay below 3 years. Sa ganun, malakas pong mangitlog yung manok natin, no? Almost everyday mangitlog yung ating mga alaga. Pero dito, hindi lang naman egg production yung ating gustong maproduce, kundi ang pagkuha po ng similya or yung pagproduce natin ng mga sisiyo. So kapag tayo po napuproduce ng mga sisiyo, hanggang nangingitlog pa po yung ating mga alaga, no, pwede pa po silang magamit, no? Hanggang sila po ay mapilay na or hindi na talaga nangingitlog. No? Yung pagkapilay ng manok or yung nabulag siya, no? Dahil posible yan sa ilang taon sila po ay mag-aaway, no? May matusok yung kanyang mata, yan. Malaki yung chance na masistress siya at hindi na po yan mangingitlog. Yan, no? May times din po na sobrang bigat ng mga lalaki natin, nalulumpo yung ating mga breeders na babae, no? So hindi lang naman ibig sabihin na kapag yung mga nakuha nating manok, no, ay ganito na po yung likod. Yan, ganyan na yung likod, no? Hindi ibig sabihin na hindi na po yan nangingitlog. Kundi sila po yung pinaka-paborito ng mga roosters. Kaya naging ganyan po yung kanilang balahibo. Yan, katulad dito yung ulo niya. Yan. Tinutuka po yan ng rooster kapag nanggigigil sila, no, sa mating. So kapag for show yung mga manok natin, no, nag-hand breeding tayo. Kasi kapag nasa free range lang kasama yung mga lalaki natin, no, maging ganyan po yung mga babae natin, lalong-lalo na kapag sila po yung paborito ng ating mga lalaking manok. Yan, no? Yan yung lagi yung tandaan. Isa pa sa tinatanong dito ay kung naglilimlim ba itong ating mga alagang manok. Ang manok po, normal na maglimlim yan, kahit anong breed, no? Yung kinagandahan lang dito sa ating mga heritage chickens or ating mga Rhode Island Reds, ay sinasali natin sila na kinokolekta yung itlog nila para hindi po sila maglimlim. Pero kapag hindi po natin kinokolekta yan, tapos meron pong lalaki, no? Natural, maglilimlim po itong ating Rhode Island Red, no? Pero hindi po sila lahat ay maglilimlim. Yun po yung ating tatandaan, no? Kung sa palimliman lang, mas magaling ang ating native chickens. Ano din ba ang pinapakain natin dito sa ating mga breeders? No? Ang pinapakain natin dito, pili lang po ako sa Gallimax 21 or sa V-Pro 4000. And pwede pong haluan yan ng crack corn. No? So, minsan kasi, ang mga manok po natin, kapag purong feeds lang, minsan ay nagsasawa din po sila. Kapag purong mais, nagsasawa din po sila. So, mas gusto nila may mixing, no? Para dalawa yung pagpipilian nila. Pwede din po tatlong pagpipilian, no? Gallimax 21, i-mix nyo, and V-Pro 4000, at may mix pang crack corn. Tatlong mixing, nakadepende sa inyo, no? V-Pro 4000 tsaka Gallimax 21, yun yung mga subok na natin dito. Dito naman, sa ating mga Shabu native, no? Ang mga natives natin dito, yung iba may mga edad na yan. Yan, katulad dito, may edad na to. Yan. Siguro nasa mga 3 years na yan. Yan. Yung iba kasi dito ay mga tinatago-tago kong mga lahi, no? Kasi gusto ko ma-maintain yung lahi ng mga malalaki na huluan ng Bisaya. Yan, katulad nito. Yan. Minsan naman, sa ilang taon, may nadidisgrasya din, no? Kasi katulad sa tao, may nadisgrasya katulad dito, no? Itong manok na to, nadisgrasya yung kanyang paa.
Siya po ay kanina no na rescue natin na yung kanyang paa ay naipit po or na pumasok doon sa net. Yun yung problema. So merong mga tendency na ganyan. Kaya minsan mas napapaaga silang magkal, hindi na nakakaabot ng ating kanilang lifespan na maximum. Yan. So meron tayo dito sample din. Ito yung ating Hulumanon Bisaya. Yan, nakapunta dyan. No? Yan, kasi minsan lumilipad din po yung mga native. Mas malakas silang lumipad. So ito, hindi ko lang alam kung bakit nakaabot siya dito. Yan, siguro lumipad. Yan. At kapag hindi niya kinayos yung mga lalaki na yan, pwedeng ma-damage yung kanyang katawan. Pero i-rescue natin to, no? Hindi niya kaya yung ating mga hybrids. Sobra malalaki kasi. Kaya, please, i-check niyo po palagi yung inyong manukan. Lalo na kapag nagkakwarto-kwarto tayo. Yan, no? Malalaki kasi yung mga lalaki. Kaya tingnan nyo yung likod. May sugat na. Yan, i-rescue na natin yan. Yan, sample ng damages. No, so, pwedeng gawin natin dito ay quick heal. Tapos, painumin lang siya ng antibiotic. Yan ang nakadali. Kailan ba ang tamang pagpapakain ng mga manok para maganda yung kanilang pangingitlog, no? Yung tamang pagpapakain po, para sa akin, mas maaga, mas maganda. Yung hindi sila nagugutuman. Kasi kapag palagi po silang busog, no? Dito sa akin, 120 grams per head. Hindi po nila nauubos yan. Kaya, para matatawag na rin siyang only feeding. No? Hindi nila mauubos yung 120 grams per head sa isang araw. Yan, parang ma-only feed na siya. And talagang ano sila, very relaxed. Bumababa lang sila para sa mating, no? Yung iniisip nila mating lang kasi yung pagkain naman andyan na hindi na nila masyadong naiisip pa yung kanilang yung kanilang pagkain. Kasi kapag gutom yung manok, dito yan sa harap. Sila lahat, dito yan sa harap. No? Kasi nga pagkain yung iniisip nila. Ngayon, dahil busog sila, mating lang po. At saka pangingitlog, at syempre, pahinga. No? So, mas mabilisan yung production kapag ganun. Yung kwarto-kwarto naman, mas magandang setup. Kasi isa lang yung lalaki, hindi sila nag-aagawan or nagsisilosan. Minsan kasi kung sino yung paborito ng isang rooster, imimate din ng isang rooster. Kaya medyo nakakalbo din po yung kanyang likod. Itong si Red Bull natin, medyo mabigat na. Kaya yung likod ng ating dalawang hens ay meron na ring kamot. No? So ito, magwa 1 year old pa to sa February. Yan. Mabigat din po kasi yung rooster. So tamang tamang vitamins din. And kapag maganda naman yung pagkain, tutubo din naman agad yung balahibo ng ating mga hens. No? At syempre, ginagamit natin vitamins, Breeder ADE. Yun yung aking ginagamit dito para mas malakas pa yung pangitlog nila and maganda yung quality ng kanilang similya. Breeder ADE po. Yan. Ito naman yung darag, magaan kasi siya. Kaya hindi masyadong nakakalbo yung kanyang babae. Yan. Dito naman tayo sa ating Jersey Giant. Mabigat ang Jersey Giant, pero tignan nyo naman yung yung kanilang mabalahibo ng kanyang babae. Okay lang, no? Yan. Kasi nga sa feeds din po 'yan. Mas maganda yung feeds, mas high on protein, mas mabilis din po tutubo yung balahibo dahil yung balahibo ng manok is made of protein na tinatawag na keratin, no? Kung hindi ako nagkakamali. Yan. Yung kinaganda din po sa kwarto-kwarto, no, ay syempre hindi talaga nabubugbog yung mga babae. Doon naman kasi okay lang, no? Kasi nga kailangan po natin ng mas mabilisang produksyon. And kailangan natin maraming itlog na maraming similya, no, para malagay natin dito sa ating mga incubators. So same din po sa ating mga mamahaling manok. Yan, hand breeding tayo dito. Yung kinagandaan sa hand breeding may alalay yung mga babae, no? Naalalayan natin sila na hindi po sila ma-damage. Dahil nga hand breeding yung gamit natin. Kahit mabibigat at malalaki yung mga ginagamit natin ditong roosters. Yan, no?
Tignan nyo. No, lampas limber po to sila lahat. Yan. Sa ngayon, tumitimbang sila nito, no? Mga 4 to 5 kilos. Hindi masyadong mabigat yan, no? Mas bibigat pa yan, pero yan na yung gusto kong weight para hindi talaga mabubog yung ating mga babae.